Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. For the short notice ng ating parang mini press conference. Meron na. Okay na, sige. Okay, so what are your questions? Ano pong inyong reaction dun sa or take or analysis dun sa naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte last Friday against the administration? Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? Hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit ganun ang advice niya? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Sir, na hindi usual na abnormal? Hindi siya usual eh. Sabihin ko na lang strange. Sir, ano yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam. Kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional or doctor? Or professional, yeah. Sige. Sir, danger ba yun sa government natin? O lagi na ganito yung situation na magkailangan ng Vice President at ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, parang sinasabi pinagkakaroon ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential funds. To which, sir, going to our press conference niya, wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. No, if you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the department, no? Department of Education, while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect po your take on the proposed OVP budget, sir? Kasi wala ng confidential fund, sir, pero diba sir, tinitingnan nyo din yung past, yung paggamit ng pondo in the past. Sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, yun eh. Ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2 something billion. Ito yata less than 1 billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ang 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Hindi mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the main. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh
sa ating governmental setup, spare tire ka ang Vice President. Pero mabigat ang responsibility mo. Oh, pag ma-flat, ready ka maging presidente. Oh, yeah, that's the sige ng paghandaan. Sir, sorry po, uulitin ko lang yung tanong kanina kasi parang hindi yata nakuha sa camera. Pero yung sinabi po ninyo na nag-worry kayo for Vice President Sara, kailangan niya ng kausap. Why? Ano sa tingin nyo, bakit nyo nasabi? Nasabi ko, na-capture doon sa camera kanina. Sa umpisa. Hindi, yung narinig ko kasi, kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So, it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place, na naisip niya yon, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sir, ano nire-refer niyo dun sa really unusual? Ano yung mga, sa dami po nung sinabi niya, alin po doon in particular yung talagang tumatak sa inyo na unusual? Well, part lang naman, di ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang yung nakita ko yung, yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippine Sea, mga ganun ba? These are unusual, actually up to being strange. Sir, anong reaction niyo doon nung narinig niyo na may pantasyang ipahukay yung bangkay? Akala ko AI eh. Akala ko AI, pero double check ko muna. Siyempre, sa panahon ngayon, double check mo lahat eh. Sabi ko, tingnan mo na, ano ba ito? Totoong nangyari or ginamitan na ng mga artificial intelligence technology? So, yun ang una kong reaction. Just to be, bago ka talaga tunay na mag-react sa something na nakikita mo online, ipapadouble check mo na kung totoo nangyari o hindi. Do you think, sir, may chance pa na magkasundo ang magkabilang panig? Sana meron mag-attempt, pero hindi ko na i-blame yung mediator kung hindi siya mag-succeed. Medyo, sa akin palagay, medyo masyado nang malayo, masyado nang nagkahiwalay. Pero sana meron pa rin mag-attempt. Pero best effort na lang, at saka wag natin i-blame ang mga mediator. Palakpakan natin sila, appreciate natin yung effort nila, but kung hindi magtagumpay, we should understand. Okay, thank you. Thank you. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Cathy Puda, nakutakot lang kayo kay VP. Sorry na lang sa inyo kasi kahit anong paninira nyo, mananalo pa rin si Sara Duterte sa 2028. Pahayag naman ni Helen Ramos, takot na takot lang kayo, nag-uumpisa pa lang yan si VP Sara, humanda kayo kapag siya na ang naging presidente. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Bobby Estacio, parang isip bata pala si VP Sara, kung ano-ano na lang pala sinasabi, so sad na parang may something sa kanya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.